Hello mga besh! Makulimlim ngayon dito sa bayan ng Banton. Kasi nga si Inday is lumalapit na sa Pilipinas. So ingat po kayong lahat. Dito tayo ngayon dahil may ipapakita ko sa inyo na nakaka-amaze talaga. So dito nga sa tapat ng simbahan ay may makikita tayo dito na way palabas at papasok. Kalahati lang yung kalsada dito dahil dito sa kabilang side ay mga blocks ng corals yung ating makikita dito. Alam nyo ba besh na yung way na to dati is puro kalsada. Luma na kasi yung dating kalsada dito kaya nag-decide yung LGU na ipatibag para hindi na mahirapan yung ating mga nakakatanda na dumaan dito. Tapos nung tinatanggal na yung lumang kalsada, nakita ng mga manggagawa na sa ilalim pala nun ay may mga bloke ng corals na katulad nito. So na-amaze nga kami mga besh kasi may ganito pala kalalaking bloke dun sa ilalim ng kalsada na yun. Kaya maingat itong tinanggal ng ating mga manggagawa para muling ibalik dito sa kalsada na to. At sinimento na nga lang yung kalahati para hindi mahirapan yung mga nagsisimba at hindi sila matisod dito sa mga blokeng ito. Dito nga sa LGU Banton gusto natin ng development pero kailangan pa rin nating ipreserba yung ating mga yamang kultural katulad nitong bloke na to. Try nating maglakad at i-feel na tayo ay nasa panahon pa ng mga Kastila. Kasi iniisip namin dito sa Banton na itong mga blocking ito ay ginawa pa noong mga panahon ng Kastila. At tiningnan ko nga ng malapitan yung mga blocking na ito at masasabi kong corals nga talaga sila mga besh. Di ba besh pag mga corals marupok sila? Ay marupok. Pero itong mga to talagang matibay at pinagtibay sila ng panahon. Yung ibang blocks nga mga besh ay yung ating mga tinatawag na limestone o batong apog. Dahil hindi nga uso dati mga besh ang semento, kaya mga limestone at corals nga yung ginagamit nila sa construction. So, ganito siya mga besh. Pag nandito tayo sa left side ng simbahan, ganito yung ano niya, yung view ng mga coral stones. Sa ngayon, inaayos natin yung simbahan. Kaya medyo makalat pa dito sa labas. So, nakaka-miss talaga siya. Super ganda niya mga besh. Kasi made of corals talaga siya. Pero yung iba, hindi naman made of corals, made of limestone. So nakaka-amaze kasi ang lalaki nito, tingnan nyo naman. Paano kaya ito nagawa ng ating mga ninunong Bantoano na gawing bloke, yung mga limestone? At saan kaya sila kumuha ng ganito kalalaki? Baka sa Yabaon o dito lang sa poblasyon. Tingnan nyo. Ito yung mga basag na sobra nung mga nakita doon sa may kalsada. So imagine, ang lalaking mga corals nito, basag na nga ito eh. So ibig sabihin, hindi pa ito yung kabuuan niya. So mas malaki pa siya dito. Ganito kalalaki yung mga bloke na nandito sa tapat ng simbahan. Made of corals talaga siya. Kaya medyo madali siyang mabasag. Pero matanda na talaga siya mga besh. Panahon pa siya ng mga Kastila nilagay dito, probably. Look.